plenaryo ang dalawang impeachment complaints laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Napagbotohan na kasi sa House Justice Committee kanina na parehong may probable cause ang dalawang reklamo. Kailangan ng 1/3 vote ng Kongreso o katumbas ng 74 na boto mula sa mga kongresista bago naman ito iakyat sa Senado. Sa ngayon, kampante ang Liberal Party na meron na silang 81 boto. Live mula sa Batasan Pambansa, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, ngayon nga nakalusot na sa Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na agad itong makakarating sa Senado. Kung magkataon si Gutierrez pa lang ang ikalawang opisyal na mahaharap sa isang impeachment trial. The articles of the impeachment and the duty of the House becomes peremptory and ministerial to enforce upon the members of the House. Makasaysayan ng eksenang ito ni Noy House Speaker Manny Villar. Pagkatapos ng opening prayer sa Kamara, agad niyang inendorso sa Senado ang committee report kasama ang articles of impeachment laban kay Nooy Pangulong Joseph Estrada. Creeping impeachment ang tawag dito. Nakakuha na kasi noon ng 1/3 vote ng mga miyembro ng Kamara ang impeachment kay Estrada. Noon pa man, pagdating sa impeachment, labanan ng numero ang laro sa Kongreso. At kung dati ay halos walang pumapansin sa mga complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, ngayon nag-uumapaw na ang suporta para sa impeachment case laban sa kanya. Sa unang sinampang reklamo, 39 ang bumotong may probable cause ito. 9 lang ang kumontra at 1 ang nag-abstain. Ang ikalawang reklamo naman, 39 votes din ang nakuha, 6 ang tutol at 1 ang nag-abstain. We took a lot of time here in the deliberation. We gave the Ombudsman every opportunity. But you are 3 votes shy of the 94. Yes, we will get the votes. Ihahanda na ngayon ang report ng Committee on Justice kasama ang articles of impeachment kung saan pagsasamahin na ang mga akusasyon laban kay Ombudsman Gutierrez. Kabilang dyan ang mababang conviction rate daw ng Ombudsman sa mga kasong sinampa dito at di raw niya agarang pag-aksyon sa mga kasong pagpatay kay Navy Ensign Philip Estanio, sa ZTE-NBN deal, fertilizer funds scam, Comelec Mega Pacific contract at Euro General's case. Target ng komiteng maisumite ang committee report sa Lunes, March 14. At kinabukasan daw ayon kay Majority Leader Neptali Gonzales, posibleng maisama na sa order of business ang pagtalakay sa plenaryo ng committee report kasama ang articles of impeachment laban kay Gutierrez. Tansya nga ni Gonzales sa araw ding iyon o kinabukasan lang, baka raw matapos na ang debate at magbotohan na. At the end of the day, botohan lang naman ang pag-uusapan mo dyan. 95 votes, and I do suppose meron talaga 95 votes yan. So might as well wag nang patagalin yung what is inevitable. If we will be able to take it up on Wednesday next week, then so be it, so that yung natitira naming isa pang mga 3 o 4 na araw, we'll be able to devote it yung mga bills. Pero di ganito ang nakikitang senaryo ng minority sa Kamara. Hindi raw basta-basta makakausad sa plenaryo ang articles of impeachment kahit masabihing 34 na kongresista lang sila sa minorya. Tatayo kami dito, ako mismo tatayo upang ipaliwanag sa mga kasama kung ano talaga ang tamang desisyon tungkol dito sa impeachment cases at kung talagang malakas ba to o mahina. Maliban sa numbers game, palagay ko naman mas mabuti kung ang numbers game ay matched by ascendancy of reason and arguments. Jessica, handa naman daw ang Senado na siyang tatayo ng isang impeachment court. Ano mang oras daw makarating sa kanila yung articles of impeachment. Pero sa pahayag nga kanina ng minorya dito sa Kamara ay hindi pa natin din masigurado kung tatagal nga ba yan. Dahil nga sabi nila ay tatayo daw sila at makikipagdebate pa rin pagdating sa plenaryo nitong committee report. Pero tandaan din natin, Jessica, na inabot na yan dito ng mahigit 5 buwan at magre-recess ang Kongreso sa March 25. Mahigit 1 buwan yung kanilang break na yan, Jessica. Ruth, 81 votes ang assured ang mga tiga-Liberal Party. Pero 95 ang kailangan nila para maipasa ito sa plenary. Saan manggagaling yung 14 votes na yon? Kanina natanong sa press con si Congressman Tupas at ang tanong nga sa kanya ay 3 votes siya. Yung computation na yan, na siya rin sinabi sa atin ni Majority Leader Gonzales, yan yung kung 3 votes siya, so yan yung mga 92, no? Yan yung kasama na dyan, yung mga party list na congressmen na suportado yung impeachment complaint dahil kasama nga sila dun sa mga complainants. Pero may usap-usapan na posibleng umabot na raw sa 150 yung signatures dyan, yung boto dyan, dahil kasama pa yung mga miyembro ng ruling coalition na kaalyado rin ng majority bloc dito sa Kamara. Jessica? Ruth, alam ko matagal ka na nag-cover ng Kongreso at pati na ng Senado. So, is it safe to assume na as of this hour,
power, meron ng mga ligawan o gapangan na mga nangyayari dyan? O hindi na kailangan? Kasi Tama. assured na ang majority ng numbers, ika nga. Tingin natin, no, parang hindi na kailangan kasi yung pakikipag-usap natin dun sa mga ilang leaders lang dito sa Kamara, no, talagang kumpiyansa yung dating nila na makukuha na nga nila yung required 95 na votes para nga umusad at maiakit na sa Senado itong articles of impeachment, Jessica. And what time frame are we looking at? Medyo maugong yung balita na baka by next week daw ay nasa Senado na ito. Tama yan, Jessica, kasi kanina sabi sa atin ni Majority Leader Gonzales, may meeting sila sa Tuesday ng Committee of Rules at posible raw sa araw na yun ay i-calendar na nila at mapag-usapan na sa plenaryo ito nga committee report ng Justice Committee kasama na yung articles of impeachment at kung hindi na nga hahaba yung debate at kung hindi na nga mapagbibigyan itong minorya sa kanilang mga speeches pa, ay posibleng mapagbotohan na on the same day sa Tuesday yan o kaya sa Wednesday daw, Jessica. Maraming salamat, Ruth Cabal. Halos kasabay ng botohan sa House Justice Committee, ibinasura na rin ng Korte Suprema ang mosyon ni Ombudsman Merceditas Gutierrez na harangin ang pag-usad na mareklamo laban sa kanya. Si Gutierrez naman hindi natitinag at binatikos pa nga ang Kongreso, pati na si Pangulong Aquino. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, sa gitna ng impeachment complaints laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, patuloy pa rin ang pagpapakita ng suporta sa kanya na mga kawani ng Office of the Ombudsman. Ang pinaglalaban ko dito ay wala naman akong ginawang paglabag sa batas, ating konstitusyon, at wala akong ginawang hindi tama sa ating mga kababayan. Palaban si Ombudsman Merceditas Gutierrez kanina sa kasagsagan ng deliberasyon ng House Justice Committee sa kasong impeachment laban sa kanya. Handa raw siyang humarap sa Senado oras na gumulong ng impeachment proceedings. Imbis na dumalo sa hearing ng House Justice Committee, humarap sa media si Gutierrez sa CBCP Forum. Binatikos niya ang Kamara at si Pangulong Noynoy Aquino sa umano'y pagre-railroad o pagmamadali sa mga impeachment complaints laban sa kanya. I am deeply saddened by the turn of events as the President himself has ordered his allies in the House of Representatives to impeach me. They are not interested in ferreting out the truth and seeking out real accountability. They are just interested in removing me from office, no matter what. Pagbalik niya sa Office of the Ombudsman, full force ang pinakitang suporta ng kanyang mga kawani. Pero tila hindi itong araw na itinakda para kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Matapos kasing aprobahan ng House Justice Committee ang impeachment complaints laban sa kanya, ibinasura naman ng Korte Suprema ang mosyon ng Ombudsman para ipatigil ang impeachment proceedings. 7 ang bumoto para ibasura ang mosyon, 5 ang pumabor kay Gutierrez, 2 ang pabor partially sa majority, habang 1 ang nag-abstain. Kaya ang mga empleyado ng kanyang tanggapan, dismayado sa kinalabasan ng araw na ito para sa kanilang boss. Mahal na mahal namin yan dahil kapag nasaktan yung isang kamay nga, lahat kami affected. We're supposed to render justice kahit ng mga respondents dito, ginagalang namin eh. Ito, binabastos nila. No words are enough to describe what our family is feeling right now. And as we speak right now, I feel like crying. But at this point in time, we have to be strong for her because that's all we have for now. Gusto sanang pigilan ng Ombudsman ang paggulong ng reklamo dahil labag daw sa batas ang paghain ng 2 impeachment complaints sa loob ng 1 taon. July 22 noong nakarang taon na magsampa ng reklamo si dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros Barakel dahil inupuan daw ni Gutierrez sa mga reklamo ng katiwalian sa Administrasyong Arroyo. August 2010 naman na maghain din ng kanilang reklamo si Bayan Secretary General Renato Reyes. Pero paliwanag ng Korte Suprema, walang batas na nilabag dahil iisang impeachment proceeding lang ang gagawin. Jessica, kanina nag-alay ng misa itong si Ombudsman Gutierrez kasama ang ilang kaanak at ang kanyang mga taga-suporta. Layo ng nasabing misa na ipagdasal ang paglabas ng katotohanang ipinaglalaban niya. Jessica? Salima, ano ang significance nung pagpunta ni Ombudsman Gutierrez sa CBCP Forum?
Okay. Jessica, kanina sa pakikipagkwentuhan natin kay Ombudsman Gutierrez, no, sabi niya yung pagpunta niya doon ay parang yun na nga, no, ito na nga inaasahan na niya na magtutuloy-tuloy itong impeachment complaint laban sa kanya dahil nga parang nga daw nire-railroad o minamadali itong mga impeachment proceedings laban sa kanya. At sa CBCP nga raw, parang nakakakuha siya ng guidance mula po sa Panginoon. Pero naglabas ba ng statement ang CBCP for her or kahit neutral statement man lang? Walang official stand ang CBCP, although meron nga raw isang bishop na nagsabi nitong nakaraang linggo na nagko-call siya for the resignation of Ombudsman Gutierrez. Pero yung nakausap natin kanina na CBCP official, si Bishop Deogracias Iñiguez, sinabi niya na wala talagang official stand ng CBCP tungkol dito, except that ang kanilang stand ay hanapin ang katotohanan. It was really a tough day for her, no? Sa palagay mo, paano niya nalusutan itong araw na to, na yung boto sa Kongreso overwhelmingly against her, pati yung Supreme Court hindi pumabor sa kanya? Buong araw niya kasama, Jessica, itong kanyang anak na si Marge. Si Marge yung kanyang bunso at nag-iisang babae. Sabi nga ni Marge sa akin kanina, pangarap niya maging tulad ng kanyang ina. Yung ganong klaseng galing, ganong klaseng lakas na ipinapakita ng kanyang ina. So, yung kanyang pagiging malakas para sa kanyang nanay, sa tingin niya, doon din humuhugot ng lakas itong si Ombudsman Gutierrez. Pero sa facial expression ni Ombudsman Gutierrez, hindi natin nakita kung natinag siya o hindi, no? Anong naririnig mo about that? Mukhang matatag itong si Ombudsman Gutierrez. Kanina nga nakuha pa niya akong i-tour dito nga sa palibot nitong Ombudsman's office. At mukhang inasahan na niya Yun yung sinasabi niya sa akin na Jessica, na talagang magtutuloy-tuloy dahil parang gusto talaga siyang alisin sa pwesto. Okay, maraming salamat sa Lima Ref.